Sa bawat pagsikat ng araw, hindi maitatangging kaakibat na ng pagiging babae ang pagiging maaruga at maalaga, hindi lang bilang kaibigan at kapatid, ngunit lalo sa pagiging ina. Minsan na rin sumagi sa aking isip kung paano nga ba nakakaya ng isang nanay na magsakripisyo at yakapin ang responsibilidad hindi lang sa pagiging ilaw ng tahanan sa isa, kundi sa 8 maituturing na yaman ni ina. Halina't samahan niyo kaming subaybayan ang kwento ni Geraldine. Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Bacoor, Cavite, kung saan aalamin natin ang karanasan ng isang ina na may natatanging sakripisyo para may taguyod ang kanyang mga anak. Mga panahon na hinusgahan ako ng mga tao, siyempre po talaga ang bigat. Ngayon, papunta na tayo sa bahay nila Ate Geraldine, isang ina na may 8 anak. 2 ay nag-aaral, ngunit nasa puder ng kanilang ama na malapit lang din sa kanila. At yung 2 ay malayo sa kanya at may mga asawa na. Alamin natin ang kanyang kwento, ang mga hamon na kanyang hinarap, at kung paano niya mapapanatili ang pagmamahal at pagkakaisa sa kanilang pamilya sa kabila ng mga pagsubok. Hello po, Ate Geraldine. Magandang umaga po. Ako si Amalda Kiana. Hello, good morning po, Ma'am Kiana. Ate Geraldine, kamusta ka na po at kamusta rin po yung mga anak niyo? Maayos naman po. Abot tulong po ng Panginoon. Maayos naman po kami lahat. Itong nakalipas na pandemya po, kamusta naman po kayo? Actually po, talaga nung panahon ng pandemya, marami naman po talagang naging problema. Pero nalagpasan naman po namin tulad ng mga pagkakaroon ng mga trangkaso, ng sakit, ng financial na mga suliranin. Pero yun nga po, awa tulong na nalagpasan naman po at okay na po kami. Kamusta naman po bilang isang nanay? Bilang nanay, syempre po masarap na mahirap po kasi lalo na kung may mga pangangailangan na hindi mo may bibigay sa anak mo tulad ng mga sa eskwelahan, sa pang-araw-araw. Pero palagi naman po, nakaka-survive naman po kami. Kung ano po yung meron, pinagkakasya po. At least nakakapag-aral po sila. At nakakakain. At yung pinaka-importante po, yung walang may karamdaman po sa sakit. Ano po yung pinakamasaya na bahagi ng pagiging ina? Marami po. Tulad po kapag lumalapit yung mga anak ko, tapos niyayakap nila ako, nagpapasalamat sa kabila ng, syempre bilang tao at ina, nagkukulang. Hindi nila pinapamukhain sa akin, hindi pag niyayakap nila, parang nawawala na po lahat ng problema. So, Ate Geraldine, para po sa inyo, ano po yung mga katangian bilang isang mabuting ina? Mabuting ina, siguro po hindi lang po sa pagiging mabuting ina. Pero yung pinaka po, mahalaga yung pagiging mabuting tao. Pero kung mabuting ina, lahat naman po yata ng ina ay mabuti sa pagkakaalam ko. Pero iba-iba po kasi ng pamamaraan kung paano po maging ina sa iba. Pero po, para po sa akin, siguro po yung simpleng pangarap na makapag
makapag-aral sila at makapagtapos at maging mabuting tao sila sa paglaki nila. Yun lang po yung para sa akin na maibigay ko sa kanila. Yun na yung pinakamabuting bagay rin po. Ate Jerilyn, pwede po ba kami magtanong ng personal? Opo naman. Pwede po ba namin malaman kung ilan po yung bilang ng mga anak nyo? Opo. 8 po. 8 po silang lahat. Biyaya. Kung i-detalye po, gaano po kahirap yung responsibilidad at sitwasyon bilang isang ina? Kung ako po, sa personal na nasagot ko po, lahat naman po ng bagay, kung iisipin mo pong mahirap, ay mahirap talaga. Pero para sa akin, walang hirap kung para naman po sa anak yung gagawin mo. Siguro lang po yung pag nagkakasakit sila, ganyan, kapag may mga suliranin sila na lalo na po lumalaki na sila, tapos hindi ko agad nasusolusyonan. Siguro para po sa akin bilang ina, yun yung mahirap. Pero yun nga po, palaging awa tulong ng Panginoon na nakakasurvive naman po kami sa araw-araw. At nakakapag-aral sila at walang mga karamdaman. Paano niyo po nalampasan yung mga problema sa pera at emosyonal na aspeto? Wala naman po akong mabigat na pinagdaanan patungkol sa financial. Siguro po kung sa pag-aaral nila, may mga kinauukulan naman pong nalalapitan. At saka po mga taong pwede mong mahiraman na ibabalik mo rin kung ano yung ipinangako panahon na nanghiram ka. So overall naman po parang hindi po ganun kahirap yung sa financial. Siguro sa pagkain naman sa araw-araw, nasusurvive naman po. Palagi nga po awa at tulong ng Panginoon. Minsan di ko na po alam paano kami nakakasurvive pero nangyayari po talaga. So Diyos po yung gumagawa rin po ng paraan. Yun lang po yung nararamdaman ko, nararanasan. So wala pong sobrang bigat, lalo na kung mahal mo naman sa buhay yung kasama mo po. Lalo mga anak. Paano po sa emotional na aspeto naman po? Yun nga po, para po sa akin, kapag halimbawa po may mga pangangailangan, ang aking mga anak tulad na nag-aaral, tapos po may mga bayarin, tapos may karamdaman, tapos wala po kaming pinansyal. Medyo nakakalungkot po kasi hindi agad-agad may solusyon na na magagawa ako bilang ina. So kailangan ko talaga pong lumapit. Tulad niyan, kung nakakalapit naman po kami sa kinaukulan, kung talaga pong pangpagamot at sa pang-eskwela nila. Siguro pag pang-eskwela, pang-baon, pagkain, nangungutang po ako pero po ibinabalik sa takdang panahon ng paghirap. Pinangakong pagbabayad. So, pero yung mabigat na suliranin sa financial, nararausan naman po namin. Palagi po. So, yun lang. Nalulungkot lang kapag may bigla ang mga suliranin na hindi ma-actionan agad-agad, financially. Pero overall nga po, nakakasurvive naman po. Opo, yun po ang pinakamahalaga. Nakakaraos po. Salamat po. So, Ate Jerilyn, naranasan niyo na po bang husgahan ng ibang tao? Opo naman. Sobra. Paano niyo po ito hinarap? Yung mga panahon na hinusgahan ako ng mga tao, syempre po talagang ang bigat. Iba na. Pero nga po kapag inisip mo, yung mga sinasabi ng iba, na pinakamatitinding mga bagay, hindi lang basta masakit na salita. Kapag dinibdib mo at hindi ka nagpakatibay o bumangon, talagang hihina ka ng todo at hindi ka na makakabangon. Pero bukod doon, nilalabanan ko po yung damdamin ng panlalaki ko, pang-alipusta ng iba. Palagi po yung pinipilit kong isama sa aking araw-araw yung panalangin na patatagin ako ng Panginoon. Kasi siya lang talaga po yung nagbibigay, nagbibigay ng lakas sa akin para po magpatuloy. Pangalawa, siyempre po yung pamilya ko, yung mga anak ko po. Sila po talaga. Pero yung lakas, lahat po ng lakas sa Panginoon naman po talaga.
Dati kasi naging helpless, hopeless, sobrang ano ko, yung parang halos pa-depress na, pasira na yung buhay. Pero nung talaga yung Panginoon yung ano, kinaawaan ka, tapos hindi mo mapapaliwanag ko sa salita ng sa ano lang, talagang iba po pag Diyos yung gumagawa. Wala naman po talaga sa tao yung magtutuwid ng hakbang. Di ba? Walang, kahit ikaw sabi mo magaling ako, hindi pa rin eh. Kasi kakamali ka talaga kahit akala mo tama yung mga ginawa. Pero yun nga kaya po ako naging emotional. Kasi nakikita ko yung kabutihan niya talaga. Kasi ang dami ng beses po, di ba? Yun lang isang relasyon. Nakailan pa akong relasyon. Bukod pa doon yung pagiging tao na marami akong nararamdaman. Lahat ng mga pangsanlibutan na naranasan kong magawa. So, kaya lang ako natutuwa po kasi ito ko ngayon na hindi pa naman kuhuli yung lahat eh. Kasi although 43 na ako, nagsisikap ako maghanap pa ng trabaho kasi parang naging magulang ako. Hindi lang naman po yun sa pagiging magiging nanay ka, iiri ka lang. Tapos lalabas sila, tapos malaki na. Lalo na pag malaki, iyaan mo na. Hindi po talagang may obligasyon tayo, hindi lang naman pagiging nanay. Pagiging tao talaga, may obligasyon po tayo. So, doon ako natutuwa po kasi ngayon, nagkakaroon ako ng pagkakataon na parang pinapaintindi sa akin ng Diyos yun na pinibigyan ka ng pagkakataon na ayusin mo yung sarili mo, ayusin mo yung pamilya mo. Yun. Kaya parang gusto kong makabawi sa mga anak ko. Kahit hindi sila lahat nasa akin, yung kasama. Hindi naman po nawala yung komunikasyon, pero ibig sabihin kasi yung physical na yung sakripisyo. Kasi yun nga lang, nag-ibang bansa ako din nun. Talaga namang gusto kong mailagay sila sa maayos. Kaso minsan hindi mo talaga masasabi yung sitwasyon. Wala naman talaga makakaalam ng kinabukasan. Wala talaga po. So, ayun. Minsan talaga kapag hindi ka nagtiwala sa kanya, lumakad ka nung hindi ka nagtitiwala sa kanya. Minsan talaga maraming mali mangyayari. Dami kong pagkukulang bilang nanay. Kaya nga nasabi ko po na kung sa hirap, kung anong mamimensahe ko, wala pa po yung pinagdaanan ko bilang nanay na umiri, nag-alaga ng anak na may sakit, nagpaaral kasi may pagkukulang pa rin ako dun eh. Hindi naman talaga, yun lang mag-alaga ng bata na naranasan ko yun, pero po yung lahat. May pagkukulang pa rin ako dun. At least may pagkukulang pero di ba? Kaya masasabi ko mas marami pang mas higit sa akin na bilang nanay, ang dami pa nilang sakripisyo. Mas higit pa sa akin yung hirap. Kaya, yun po, swerte pa ako. Ayun po, bilang isang ina po na mayroong 8 anak, ano po yung pinakamalaking challenge na napaharap po sa inyo sa pagpapalaki sa kanila? Actually, ito talaga bilang isang ina, hindi lang yung pagpapalaki, kundi yung pag-iri pa lang sa 8 anak, napakahirap na po yan. Yung isa nga lang po, di ba? Napakahirap na. Literal na mahirap kasi hindi naman po madaling manganak. Pero po, yung more than that pa po, yung pag may karamdaman yung bata, tapos, base to sa akin po yung may sakit tapos magtatrabaho ka, kailangan mong iwanan yung bata. Kasi, kailangan mong kumita eh. Hindi naman sa panahon natin talaga kailangan po natin ng pera, di ba? So, napakahirap po yung kalooban bilang isang nanay. Tapos, iiwanan mo yung anak mo na mayroong dinaramdam, may trangkaso, may sakit, o kaya na ospital. Napakabigat po. Pero siguro po mas marami pa nga po mas matinding nanay na pinagdadaanan yung higit pa dun yung hirap. Kaya ganun pa rin po, di ko masasabing ako na yung pinaka nahirapan na anak. Pero po, yun lang, kapag may sakit po ang bata, kapag yung mga pangangailangan na hindi mo agad-agad maibigay, pinansyal, material, ayun lang naman po yung hirap para sa akin na masasabi kong pinagdaanan ko, kinaharap. Pero po sa kabila po ng responsibilidad na iyon, may tuturing niyo po rin po bang masaya kayo?
Opo naman, sobrang saya. Kasi natural naman po yung hirap eh. Lahat naman po, di ba, nakakaranas ng mga problema. Yung saya po, sobrang saya kasi yung mga anak ko, hindi man po kami material na mayaman o talagang pinansyal na mayaman. Yung saya po, sobra eh. Kasi nakikita ko sila, nakakasama ko sila, malusog sila, di ba? Ang laking bagay na po. Tapos nakakapag-aaral sila kahit may mga konting suliranin pinansyal, nangyayari naman po yun siguro sa lahat. Saka ang pinakamahalaga yung walang karamdaman po at nag-aaral sila. Bilang nanay, sobrang saya na po para sa akin. Pero Ate Jerilyn, yung mga anak niyo po bang 8, kasama niyo pa rin po ba ngayon? Nakakasama ko po, pero dahil po may mga personal na halimbawa po tulad ng pamilya na yan sa kanila, at saka po nag-aaral. Yung mga anak ko na 2 pa wala sa akin, pero nakakasama ko po sila lahat. Hindi nga lang physical na as in araw-araw, pero po may nakakasama ko. Meron po ba kayong komunikasyon sa kanila? Opo naman. Meron. Kapag yung ilan sa anak ko na may asawa, siguro po madalas at may trabaho yung 2. Ano po, video call, or ganun po, tawag, chat. Araw-araw po ba yun? Opo naman. So, hindi man physically po, may komunikasyon po at may parang kasama ko na rin po physically. Pero tuwing po, kunyari pag mag-birthday po ba yun, pupunta rin po ba yung mga anak na nasaan? Opo. Para kaming may, kaya kakain kami sa labas, ganun po pag medyo maluwag, mayroong extra budget, nabubuo naman po kami. So ano po yung mga nag-uudyok sa inyo para magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok bilang isang ina? Magandang tanong po. Kasi po, bilang nanay, wala naman pong katapusan yung obligasyon bilang isang ina. So nagpapatuloy po, lalo na ngayon na talagang alam ko kailangan nila ng suporta ko, mapa-emosyonal, material man yan, financial. Sobrang, ayun po yung nagpapatibay sa akin na nagpupursige po ako na hindi lang isang trabaho o kung makapag-part-time, ganyan, kumita, para po lalo na po doon sa mga nag-aaral. Kasi po talagang marami pa po silang pangangailangan sa mga. Hindi lang po. Lalo sa physical naman po, yun nga, nagkikita-kita naman kami, magkakasama po pag may pagkakataon. Ayun po, nagbabanding po kami. Kaya patuloy pa rin po. Wala pong nagiging mabigat na suliranin. Kaya patuloy po. So para po sa inyo, ano po yung mga pangarap mo po para sa mga anak niyo? Pangarap ko po. Siyempre po unang-una, maging mabuting tao po sila. Lahat. Siguro po yung iba pang kung mga pangarap na niya. Siguro po makapagtapos, maging maayos ang pamumuhay nila. Ayun, lumaki silang may takot sa Diyos. Opo, yun po yung pinakamahalaga. Sa naman, siguro sunod na lang yun kung ano man yung mga marating nila mangyari sa kanila. Pero pinakamahalaga po yung kumilala sila talaga sa Diyos para tuloy-tuloy kasi ayun na po yun, sunod na yun. Kung may takot sila sa Diyos, wala na pong mas mayaman pa o rangyang mangyayari. Kasi ibibigay niya talaga yan. Yan lang naman po yung pinakapangarap ko po. O ano po yung mga paraan na masasabi niyo po na ginagawa niyo para maiabot nila yung mga pangarap na yun? Ayun po, tulad po, dahil po marami pa sa mga anak ko yung nag-aaral. So, naghahanap po ako ng maraming trabaho na pagkakitaan para po makapagbigay ako sa kanilang pinansyal. Hindi man po malaki, pero talaga yung pangangailangan nila, yun lang naman po para po matugunan.
Sa opinion niyo po, ano po yung mga payo na pwede niyo pong ma-share sa ibang ina na may katulad po sa sitwasyon niyo po? Tulad ko po, ang may papayo ko lang po, tulad ko na nakaranas ng mga panghusga, pang-alipusta, paghatol. Kung didibdibin mo po yun, talagang hindi ka makakabangon eh. Pero ang payo ko po, magpakatibay po ang isang ina. Lalo na kung may mga anak siya sa tabi niya na umaasa at nagiging para po maging malakas yung anak niya. Kailangan po niyang magpakatibay. Sa mga ina dyan, pakatibay lang po at patuloy tayong mangarap para sa ating mga anak at sa pamilya po. Magpakatibay lang po. Ano po yung mga natutunan nyo sa mga magulang nyo noon na ina-apply nyo po sa pagpapalaki ngayon sa mga anak ninyo? Ayun po. Naalala ko lang po yung nanay ko. Sa lahat po ng paraan, lalo na po pag may sakit kami, talagang ginagawa ng nanay ko yung pagbabantay, pag-aalaga, tapos pagsasakripisyo po, maibigay lang po yung pangangailangan namin. So, bilang nanay na rin po ngayon, ganun din po yung ginagawa ko po at talaga pong kailangan gawin. At masaya po akong ginagawa bilang ina, yung mag-alaga ng anak at mangarap kasama sila. So, Ate Geraldine, paano ka po nai-inspire o natutulungan ng mga anak niyo po? Ayun po, pag nakikita ko po sila nag-aaral, tapos po porsigido sa ginagawa nila. So, mas lalo kong nagagalak na yung magpursige pa, magpatuloy pa, maghanap pa ng ibang paraan para po sa pangangailangan nila. So, ayun po yung nagpapalakas din po sa akin. Pag nakikita ko yung mga anak ko na kailangan pa talaga nila. So, paano ka po nananatiling matatag para sa sarili mo at sa mga anak mo po? Ganun pa rin po. Pag nakikita ko po na talagang kailangan pa ako ng mga anak ko, kailangan nila ako talaga. Nagpapakatatag po ako. Ano man yung mga hirap. Natural naman po kasi dumadating din yung mga suliranin sa araw-araw po. Hindi lang material, hindi lang din pinansyal, may mga emosyon din po nangyayari sa araw-araw na magdadaan. Pero yun po, mga anak ko talaga yung magiging kalakasan ko. Kapag lumilingon ka po sa nakaraan niyo po, ano po yung mga pinaka-kaka-proud mong nagagawa? Ayun po. May ikwento ko lang po kasi kung yung mga nakaraang panahon na medyo emotional ako, masyado akong sensitive, masyadong puro lungkot yung nagpapaalala sa akin. Nakakapanghina ako. Pero sa ngayon, sobrang saya na po sa kabila ng mga hirap sa araw-araw. Physical man yan, yun nga, financial din yan. Pero sobrang saya naman po kasi pag naalala ko po yung mga pinagdaanan ko, tapos nagiging matibay ako ngayon na nagpapatuloy. Nakakalimutan ko po yung mga problema pinagdaanan ko. Kahit na syempre talagang literal na mahirap pa rin financially, hindi naman po kami maluwag sa buhay. Pero masaya pa rin po kasi nga nakikita ko rin yung mga anak ko, tsaka eto, may lakas pa ako na pwedeng magamit para tuloy-tuloy lang po yung buhay. Ano po yung pinakamahalagang aral na natutunan mo po sa pagiging ina? Ang pagiging ina talaga, continuous po talaga yan. Maaring mapagod tayo, physical, pero po talaga yung pagiging nanay, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy na responsibilidad, obligasyon. Hindi lang naman po yun ganun, pero kasi talagang sa puso, mahirap po ipaliwanag, pero talagang ang nanay, lahat nasa kanya na yung, parang siya na po yung magiging kamay, paa, lahat po ng pamilya, ng anak lalo na ng mga anak. So, pagiging nanay, tuloy-tuloy lang po. Thank you po sa pag-share po ng mga experiences niyo po bilang isang ina. Kasi po,
as a student po, as a papunta na rin po yun sa stage na kung saan, yung mga sagot niyo po, napaka-importante po sa amin bilang isang anak rin at papunta na rin po bilang isang ina. Yung po doon po namin sa mga sagot niyo po, parang nagkaroon po kami ng thoughts or ideas para po paano po maging isang mabuti, paano po maging isang matibay na isang ina sa kabila po ng mga pagsubok na nagdadaan. So, maraming salamat po. Sobrang salamat po kasi nagkaroon ako ng pagkakataon maibahagi. Para po sa akin, siyempre po masarap po maging mabuti, di ba? Pero isa lang naman lagi yung mabuti. Bakit lang naman talaga po. Kasi kahit na marami rin akong naging sakripisyo, tira, ang dami ko rin po siguro mga lapses at pagkukulang. So, pero overall, gusto ang hangad natin, ang hangarin ko rin po ay makapagpatuloy at mapunan ko yung mga pagkukulang at mga pangangailangan ng aking mga anak. At salamat din po sa inyo kasi nga, mga kabataan pa kayo, pero papunta na talaga kayo. Sa ganun, hindi man natin masasabi kung ano-ano yung mga eksaktong linya o daanan mo. Pero tama naman po, papunta na kayo din. Magpakabait pa sa anak. Salamat po. Salamat. Kakatapos lang natin interviewin si Ate Geraldine, ngayon pabalik na tayo sa bahay nila upang makuhanan ng kahit kaunting panayam ang isa sa kanyang mga anak. Tanghali na po, Ate Geraldine. Siyempre dito sa lugar namin kasi pag dito may ibang mga parang artista sa amin. Sa tahanang ito, naninirahan sila Jerilyn. Hindi man kalakihan ang espasyo, ngunit sapat na upang makapamuhay sa araw-araw. Nasa wastong gulang man ang ilan sa mga anak niya, bahagi pa rin ng kanyang araw-araw na ginagawa ang pag-aasikaso sa mga anak at paghahain ng mga pagkain sa mga ito. Naabutan din namin ang isa sa kanyang mga anak at sinikap na makausap ito. Ano yung pangarap mo para sa nanay mo? Long life. Habang buhay mo. Lang po. Paano pinapakita ng nanay mo ang pagmamahal niya sa inyo? Pinapagalitan niya kami. Pero mahal pa rin kami. Pinapagalitan niya kami sa amin. Galit na in good terms naman. Opo. Ano yung pinaka-hinahangaan mo sa nanay mo? Natrabaho siya para sa amin. Kahit kami kahit makabulit kami natin. Ano yung gusto mong sabihin sa nanay mo bilang pasasalamat na rin? Ma-thank you dahil hindi dahil sa'yo wala kami dito. Maraming salamat sa'yo. Ina, mama, nanay. Ilan lang yan sa mga katagang tumutukoy sa espesyal na babae para sa mga binhing anak. Nagsisilbi silang ilaw, kamay at paa na unang sumusuporta kahit hindi man maniwala ang iba. Hindi mabilang ang kanilang sakripisyo at umaapaw na pagmamahal para sa kanilang itinuturing na tanging yaman. Nabigyang aral sana tayo ng karanasan ni Jerilyn na makita ang halaga ng isang ina. Hindi nagtatapos ang responsibilidad na ito kapag naipanganak na o lumaki ang bata, dahil habang buhay mong hahawakan ang kamay ng iyong tanging yaman.